Ni hao, welcome to Taiwan, kung saan tayo ay maglilibot sa iba't ibang lugar dito sa Taiwan. Today is Monday, day 2 namin dito sa Taiwan, and mas malamig ngayon kumpara kahapon. So umaga kaming gumising para mag-breakfast. Naglalakad-lakad kami ngayon dito sa Ximending area. Pupunta kami sa isang sikat na breakfast spot. Pagkatapos, later, ay ang aming Yelyu, Shifen, and Jifen tour na binook namin sa Klook. But for now, samahan niyo nga muna kami mag-breakfast. Okay, dito na kami sa Yonghe Soy Milk, yung sikat na breakfast spot dito sa Taipei, Taiwan. Ayan siya. Kukuha ka lang ng mga gusto mong pagkain. Pagkatapos, kakainin mo dito sa loob. Or take out. Okay, ito na ang aming mga in-order kung ano-ano yan. 325 NTD, soy milk na malamig, soy milk with egg na mainit, shalong bao, tinapay, hindi ko alam kung ano to. Tapos, tadaan! Okay, let's eat. Okay, tuloy ng aming tour for today, and nandito na kami sa Ximending Crossing kung saan dito din yung meet up point ng aming tour sa Klook. Tapos sintulang kami pipicture saglit dito sa Rainbow Crossing. Okay, after doon sa Ximending Rainbow Crossing, ito naman kami sa, ano ba tawag ito? Red House. Malapit lang yan siya. And alam ko pag pumasok ka sa loob niya may mga bilihan ng mga souvenirs. Pero sarado pa siya ngayon. So after nito, punta na kami sa meet-up point ng aming tour. Okay, simula na ng aming tour. 11:15 AM na. And dito yung meet-up place. Yung tour na to, 1,200 pesos siya sa Klook. Pero nakuha lang namin siya ng libre. Kasama dun sa hotel na pinagstayan namin. So nakatipid kami ng total of 2,400 pesos. And dito yung mga bus na sasakyan sa tour. Let's go! Okay, after an hour na drive, nandito na kami sa Yelyu Geo Park. Medyo makulimlim ngayon at medyo malamig. And binook na namin yung ticket namin sa Klook. So hindi na kami kailangan bumili dito. Mas mabilis. Kasi nga, 1 hour lang yung ibibigay sa amin dito. So nakakakain pa ng oras pagka pipila ka for ticket. Kaya magandang mag-book na kayo sa Klook directly. And from here, pupunta kami dun sa, didiretso na kami dun sa Queen's Head para makapagpa-picture na kami doon. And pabalik na lang along the way kung may pang ibang mapipicture and makikita. Ayan, kami lang may e-ticket sa group, kaya kami yung nakapasok agad. Kaya lang ayan, umuulan. Hindi namin nadala yung raincoat namin. Pero may dala naman kami yung payong. Kaya lang, ang lakas ng ulan. Okay, ang lakas ng ulan. Doon siya sa dulo, yung mga pinupuntahan. So, super lakas ng ulan. So, bahala na si Batman. Ang lakas ng ulan at sobrang lamig ngayon dito. Naka-short pa naman ako. Ayan siya. Kung nakikita nyo, po ganyan lang din naman. Mga rock formations na ganyan. Pero pupunta kami doon sa dulo, sa Queen's Head. Papanapito po. Kasi nga natin yun para wala na. Yan, medyo humihina ng ulan. Pero ang lakas ng hangin. Kung nakikita nyo yung dagat, tignan nyo. Doon kami nang galing. Tapos, uy! Ikaw naman magawa ko yun. Kailangan pa namin maglakad para sa Queen's Head. Okay. Malapit-lapit na at malapit-lapit na rin kaming mamanhid sa lamig ngayon. Okay lang naman sana yung lamig, kaya lang yung hangin.
Ayun yung bookstore nga rin. Okay. Dito na kami sa pila sa Queen's Head. Magkapila tayo sana sa likod. Yan siya. Pero mag-solo-solo Ayun, muna pila ako. Kasi dito. baka Kasi live yun na siya, tapos oh. na. Yung napakaliit doon. Yun. Parang mas nagagandahan pa ako sa mga rock formation sa paligid niya. So, wait lang namin ang aming turn. But for now, i-off ko muna to. Nakita ko na kagad. Okay, habang nakapila pa kami dun sa Queen's Head, lakad-lakad muna ako dito. Di naman siya madulas. Actually, magaspang yung bato. Yan, ganda. So, habang nagpi-picture kayo, ay nakapila kayo sa Queen's Head, tama muna kayo dito sa part na to, picture kayo, ganyan. Ayun kasi yung Queen's Head, oh. There. So, sa paligid niya, masarap, maganda mag-picture. Okay, tapos na kami mag-picture. Tapos nakita pa namin si Nicole Borromeo, yung Miss International Philippines. Yan sa may tubig. So kami na ngayon ang isa sa mga photo bombers. Okay, mission accomplished. May mga magagandang pictures na kami. Meron pa kaming 20 minutes, pero pabalik na kami para makita pa namin yung mga iba't ibang mga pwedeng makita along the way. Ayan. So, ang next namin ay sa Shifen na 1 hour away daw yun dito. Update ko lang kayo pag nandoon na kami. Bye! Okay, after 1 hour na drive, nandito naman kami ngayon sa Shifen, kung saan dito yung lantern release, dito din yung Shifen Waterfalls, Shifen Old Street. And as usual, palamig ng palamig habang tumatagal, lalo na medyo umaambon pa din. Siya nga pala ang aming tour guide na kailangan naming sundan. And nag-book na pala kami ng lantern sa Klook. Kaya papakita na lang namin ang aming voucher doon sa store. So sige, maglalakad lang kami papunta doon. Update ko kayo later. Kita niyo yun? May mga maliliit na lumilipad. Yun yung mga lantern na nire-release ng mga tourists. Ganyan din kami later. Okay, ito ang Shifen Old Street and binigyan kami ng 45 minutes para maglibot sa lugar na to. Okay, nandito na kami sa railway station kung saan marami nagpapalipad ng lanterns and marami ding souvenir shops. Nakikita nyo, ang daming tao. Okay, ayan. So, first step is magsusulat kayo ng mga wishes dito sa lantern. And kada color ng lantern ay merong ano yan, kung gusto mo about sa health, sa family, sa love life. After nyan, lalabas kayo magpipicture muna bago i-release yung lantern. Pagkatapos nun, tapos na. Hey, it's our turn. I-assist naman nila kayo. Magpipicture and sisindihan and i-video kayo. Just leave it here. Okay. Kawa, kamay, kawa. 1, 2, 3, bitaw. Bitaw. Okay, mga 2 to 3 minutes na drive lang mula doon sa Shifen. Dito naman kami papunta sa Shifen Waterfalls. Medyo umaambon-ambon pa rin. Kaya
mas maganda sana kung hindi umaambon, hindi madalian, and maayos yung mga pictures. Pero, laban lang. Mag-hike lang ng konti. Papuntang waterfalls. Okay, nandito kami sa taas ng tulay ngayon. Medyo wobbly siya. Wow, wobbly. Ayan yung ilalim ng tulay. Okay, konting lakad na lang daw. Sa gilid ng tulay, meron palang release ng tren. Pero hindi na yata ginagamit yan. Ayan, along the way, may mga statue na ganyan. Tapos, meron ding mga stores doon sa loob. Ang lamig-lamig na talaga. Tingnan niyo, meron pang puno na may nakasabit na mga pula-pula na ganyan. So, kung hindi kayo nakakain doon sa Shifen na railway kanina dahil super daming tao, pwede dito. Kaya lang, 30 minutes lang ulit yung binigay sa amin. So, madalian talaga ang tour na ito. Okay, ito na ang Shifen Waterfalls. Pero bago pa ang Shifen Waterfalls, nalaglag na siya sa bus kanina, sa hagdan ng bus. Good job, Jello. Keep it up. Ito na ang Shifen Waterfalls sa malapitan. Okay, nandito na kami sa meet-up point. Medyo nahihilo na kami. Magbabiodiesic na kami mamaya. Antayin na lang namin yung mga kasama namin dyan sa meet-up point namin. After that, pupunta na kami ng... Ano ba yun? Gifen. Kasi na yung last destination namin for this tour. Okay, after 1 hour na drive, nandito na kami sa Gifen. Taas ng bundok to. Taas ng bundok to and mas malamig dito. Palamig nga ng palamig yung mga lugar na pinupuntahan namin. Dito kami pinaka magtatagal, 2 hours kasi medyo malaki yung area dito na pwedeng libutin. Mostly mga tea houses, mga cafes, night market, and 18 degrees Celsius. So, dito na rin kami magdi-dinner and maglalakad-lakad, maglilibot-libot. Okay, nandito na kami sa magiging meet-up point namin later. Ayan. Super lamig. Sobrang lamig. Masakit na yung ulo namin sa lamig. Ayan siya. 18 degrees. Parang palamig talaga ng palamig kada lugar na pupuntahan namin. And super daming tao dito sa Gifen na to. Nakita nyo? Mga turista yung mga yan, yung mga yan. Kaya 2 hours yung binigay sa amin. Kasi yan yung pinaka-entrance dito. So, hindi ko na kayo itutour sa loob. Sakit na ulo ko sa lamig. Gagawa na lang ako ng mga video montage sa loob. Nalagyan natin ng ng background music na pang Ghibli film. Kasi nga pala, kung napanood niyo yung Spirited Away, yung mga lanterns na yan, saka yung Ame Tea House, parang yun yung naging inspiration doon sa Spirited Away. And ayun, sige. Video montage in 3, 2, 1, go! Nasa loob kami mismo ng Ame Tea House ngayon. Akala kasi ng tour guide namin, magtiti kami rito. Kaya lang medyo mahal, nasa around 700 pesos per person. So,
Halabas kami. Okay. Sabi namin dito sa tea house na nasa tapat ng Ame Tea House, magtiti kami. Tapos umulan, pinasilong kami dito. Nakapag-picture na kami dito sa view na to. Kasi usually, doon talaga yung picture spot. Kaya lang super daming tao. So, Ang ganda po nasa libo. may matinu-tinong picture na rin naman kami. And ayan, kanina pa namin tinititigan tong Ame Tea House. Ayan, pumasok na din kami ng tea house na sinilungan namin. Mas mura dito, meron silang mga iced milk tea lang na around 160 NTD. Tapos tapat na tapat sila nitong Ame Tea House. So pwede kami mag-picture dyan later. Babas ako dito sa tea house na pinag-stayan namin. Ayan siya. Yun yung plaza sa baba. Napunta kami kanina dyan. Tapos pumanik kami sa taas. Ito yung Ame Tea House. Tapos yan. Mga hagdan-hagdan na ganyan na may mga palights din. Okay, tumila ng ulan. Nadami na rin kaming videos and pictures dito. And nakapaglibot-libot na rin kami naman. Nakabili rin kami ng mga souvenirs. Tapos, bukod dun sa tea, ayan, ano yung kinakain mo patingin? Taro balls. Wait lang. Ayan, sikat yan dito. Ice taro balls. So, ayan. Pabalik na kami sa bus kasi malapit na rin yung meet-up time. Balik na kami ng Taipei. Mga 1 to 1.5 hours of drive ito. And after nun, tapos na ang tour. So, ganito yung mga gagawin nyo kapag sumama kayo sa Klook Tour ng Yelyu, Shifen, and Jifen. Okay, hanggang sa susunod na episode. Bukas pupunta naman kami ng Ulay. Tapusin ko na yung vlog na to. Sheshe. Goodbye.